So atin pong napanood itong exclusive na photoshoot ni Asia Rose Simpson dito sa Miss World 2026 na ginaganap pa rin sa bansang Vietnam. At mga kapolitika, patuloy pa rin po natin na inihatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan at mga activities, mga ganap ng ating mga representatives dito sa Miss World 2026, in particular itong si Asia Rose Simpson. So yung kanilang day 2 kahapon is nagkaroon ng photoshoot, kumain sila dito sa Halong Bay at dumalaw sila sa isang charity dahil kahit papano itong Miss World organization is nakafocus rin sila mga kapolitika sa pagtulong sa kanilang mga cause at sa kanilang mga advocacy. At isa na nga po dyan yung mga nag-benefit kahapon is yung mga kabataan na tinulungan ng Miss World organization. At sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga scholarship doon sa mga less fortunate na mga kabataan dito sa Vietnam. So ngayon ay third day na po ng kanilang competition at yung schedule dito according sa ating napag-alaman ay on-site registration pa rin dito sa mga delegates ng Miss World. At bukas August 11 ay magkakaroon ng pre-opening preparation para sa sashing ceremony ng Miss World sa August 12. So delegates are settling in and preparing for the official opening ceremony scheduled for August 11. At sa August 12 naman po is yung Quang Ninh City Bus Tour and Relocation Arrival activities in Haiphong City. Sa August 13, official sashing ceremony and welcome party in Haiphong. So ito yung upcoming schedule nila mga kapolitika sa mga susunod na araw. So we are hoping na itong photoshoot ni Asia Rose Simpson dito kasi ayon doon sa ating mga research ay mga sponsors daw itong nagpa-photoshoot dito sa kay Asia Rose. So we are hoping na katulad doon kay Katrina Ligado sa Miss Supranational kung saan is kasama niya nga yung mga sponsor, paborito siya ng mga sponsor mga kapolitika, ay ganun rin ang direksyon na tatahakin nitong si Asia Rose dito sa Miss World para sa taong ito na paborito siya ng mga sponsors. So yun po yung mga ganap ni Asia Rose dito sa second at sa third day ng kanilang competition sa Miss World. At pag-uusapan rin po natin mga kapolitika kasi kahit papano is meron din pong mga bashers pala itong si Asia Rose. Napansin natin dito sa social media na baka daw ang sabi nila is mahina daw ang laban ni Asia dito sa Miss World. Although merong mga positibo na nagko-comment na napakaganda nitong si Asia Rose, napakalinis ng kanyang mukha, napakaamo, napaka-inosente, napakabait, napaka-humble at kung ano-ano pang mga recognition dito sa ating delegate sa Miss World. Hindi rin maiwasan na meron rin talagang mga bashers, may mga nagko-comment ng negatibo dito kay Asia Rose Simpson sa kanyang laban. Ng sabi is wag daw siyang tumabi doon sa mga malalakas na candidate mo, especially itong mga European at mga Latinas dahil natatabunan daw yung ganda, yung charisma ni Asia pag tumabi siya doon. Dapat is dito lang daw siya makipagsabay sa mga Asian na mga delegates ng Miss World. So parang insulto ito sa kanya kasi dapat ay suportado natin at suportahan natin yung kanyang laban dito sa Miss World. Ay tila ba yung mga kabayan niya pa yung humila sa kanya pababa. Parang din-discourage pa nila na itong laban ni Asia Rose Simpson ay tila ba hindi outcast siya mga kapolitika dito sa sa beauties, most especially doon sa mga Latinas at sa mga malalakas sa Miss World kasi undoubtedly is napakarami rin talagang mga magaganda ngayon dito sa kanilang edisyon ng Miss World. Pero yung sinasabi nila na wag daw tumabi doon sa Asia, parang insulto ito kasi kitang-kita naman kung gaano kaganda at napaka-charismatic itong si Asia. Napakabait ng kanyang mukha at always happy lang, always nakasmile at parang positive yung vibes nitong si Asia Rose. So paano mo ngayon sabihin na wag siyang tumabi doon sa mga Latinas, diba? Kasi natatabunan daw yung ganda. So sana doon naman sa mga bashers na mga kabayan natin at kapwa natin mga Pinoy, kung hindi naman maganda yung ating sasabihin dito kay Asia is sana manahimik na lang mga kapolitika. Diba? Imbis na batikusin natin at kung ano-ano yung ating mga sinasabi na very discouraging at hindi nakaka-boost ng energy ni Asia Rose dito sa kanyang laban,
ay baka ito pa yung dahilan para matalo tayo dito sa kanyang competition. So, okay yung mag-suggest tayo ng kanyang mga susuotin, yung kanyang styling, pero yung sinasabi na wag tumabi doon sa ibang mga candidate kasi nasasapawan siya ay parang parang hindi maganda mga kapolitika at masakit yun para kay Asia Rose Simpson pag mababasa yun. At sana is wag magpa-apekto si Asia dito sa mga negativities at kung ano-ano pang mga sinasabi ng mga bashers na walang ibang ginawa kundi mga manglait mga kapolitika at manira. So ito po yung post na nakita natin dito sa isang group kung saan is pinapalayo daw itong si Asia Rose dito sa pambato ng Czech Republic at sa France. A strategy to stand out. In order for Queen Asia to truly dominate and remind everyone of her superior beauty, she needs to strategically surround herself with the likes of Miss Thailand and Miss Cambodia more often. You know, the ones whose beauty are clearly tiers below hers. That way, her radiance has something to contrast against. Meanwhile, she should stay far, far away from girls like Miss Czech Republic and Miss France. No point diluting the spotlight by standing next to actual competition. So kinakailangan daw lumayo mga kapolitika ni Asia Rose dito kay Miss Czech Republic at kay Miss France. So para sa akin naman is no point na iwasan niya yung mga candidate na yun kasi random naman ang kailang mga interaction. So paano niya masasabi na dapat iwasan itong wag siyang tumabi dito kay Czech Republic at kay Miss France. So I believe na very irrelevant itong kanyang suggestion dito sa ating candidate sa Miss World. So kung manalo siya is okay, kung matalo naman is okay lang din mga kapolitika, at least ay experience na lang yung makukuha dito ni Asia Rose dahil in the first place ay bata pa naman siya at pwede pa actually siyang sumali sa iba't ibang mga beauty pageant competition. At isa rin is napaka-talented para nitong si Asia Rose dahil marunong siya mag-ballet mga kapolitika. Nakita natin itong video, marunong rin siyang sumayaw at kung ano-anong mga physical activities. Napakagaling pala nitong ating pambato dito sa Miss World, and we hope na ma-impress niya si Julia Morley dito sa kanyang matatawag natin na talento. Okay, so yun po ang ating update dito sa Miss World. At samantala mga kapolitika, birthday po pala ngayon ng CEO nitong Miss Grand International na si Nawat Echaragrisil. At binati po siya dito ng Reyna Filipinas sa kailang social media page. Happy birthday, Mr. Nawat Echaragrisil. Thank you for your unwavering support and for being part of the Reyna Filipinas journey. Your presence, guidance, and belief in our vision have made this journey even more meaningful. Wishing you a wonderful birthday filled with happiness, success, and many more milestones ahead. With gratitude and warmest wishes from the entire Reyna Filipinas family. So itong si Nawat mga kapolitika is nasa 61 years old na siya ayon dito sa ating research. Okay, so senior na pala itong si Mr. Nawat pero medyo bata pa siya tingnan, di ba? So yun po yung latest ngayon at na-announce na rin po pala nitong si Sir Arnold Vigafria yung mga hawakan niya na beauty pageant competition dahil nga wala na siya dito sa Miss Grand Philippines. Ay may bagong pageant ngayon na tinatawag na Miss Island Philippines naman at pamumunuan ito ng itong kilalang queenmaker na si Arnold Vigafria. So ang list dito is itong Miss Global PH, Miss Asia Pacific PH, Miss Universal Woman, Face of Beauty, Miss Tourism International, Miss Tourism Worldwide, Miss Tourism Queen of the Year at magaganap po ito sa March 2027 at may dalawang runner-up pa. So mga minor beauty pageant competition at yung iba sabi naman is nakakasawa na kasi sobrang dami na ng mga beauty pageant sa ating bansa at magdagdag pa itong Miss Island Philippines na sabi daw is nasa 10 corona daw ito mga kapolitika. Okay? So okay lang naman yun kung meron naman silang panggastos, meron naman silang sponsor. So wala namang problema dito sa kung ito yung gagawin nila or magbubuo sila ng sarilang pageant kasi wala na nga siya dito sa Miss Grand Philippines. At so far mga kapolitika, yun po ang ating pinaka-latest na update dito sa mundo ng beauty pageant. Ano po ang inyong maging reaksyon or masasabi dito sa bashers ng ating pambato sa Miss World mga kapolitika na wag daw tumabi si Asia Rose Simpson dito sa candidate na mula sa Czech Republic at kay Miss France?
mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe kayo dito sa ating YouTube channel. So narito naman po ang announcement ni Sir Arnold Vigafria dito sa kanyang bagong papageant na sisimulan sa March 2027. Candidates. And these two candidates will compete in Miss Island Philippines, wherein there are total of 10 crowns, and they will compete in the international title lot. There are first and second runner-up, Miss Tourism Queen of the Year, Miss Tourism Worldwide, Miss Tourism International, Face of Beauty Philippines, Universal Woman Philippines, Miss Asia Pacific Philippines, and Miss Global Philippines. There are total of 10 crowns who will vie for Miss Island Philippines, and this is a new pageant that replaced the Miss Grand Philippines. And that this will be on March of 2027 at the Mall of Asia Arena. The other two candidates who will vie as the official candidate for Miss Island Philippines are from Nasugbu, Batangas, Nasugbu, Batangas, congratulations. And one more as the official candidate for Miss Island Philippines, the first edition of Miss Island Philippines. It's candidate from, do you have any idea? From Mataas na Kahoy. Congratulations for these two ladies. They deserve also to represent Batangas province in the national stage. Congratulations, ladies.